wala nang pinakamagandang aral sa mag-asawa, kapatid, kundi yung nasa Biblia. Mula sa pag-uumpisa ng pagsasama, tapos sa pagdadala ng anak, meron pa pong aral sa pagdadala ng anak, merong aral sa pagdadala ng pamilya, sa paghahanap buhay, sa pagmamahal sa isa't isa. Meron po, malawak po yan kapatid. Sa tanong nyo, anong ba magandang aral sa mag-asawa? Wala nang maganda, kundi yung turo galing sa langit, dala-dala ni Kristo rito para maganap yung kalooban ng Diyos kung paano sa langit, gayon din sa lupa. Unang-unang aral, pag-iisahin sila, itatali ng kautusan. Lalagyan ng disiplina. Yung tali po kasi, disiplina yon kapatid, yung tali. Ang kautusan ng dumidisiplina sa mag-asawa. Ano ang kasunod doon sa pangunahing aral na yon? Ang kasunod, yung sinasabi sa Efeso, Kapitulo 5, pakinggan yung sinasabi sa versikulo 23. Sapagkat ang lalaki ay pangulo ng kanyang asawa, gaya naman ni Kristo na pangulo ng iglesia, na siya rin ang tagapagligtas ng katawan. Ang lalaki pala, pag nag-asawa, siya ang presidente. Alam nyo, maraming mga nag-aasawa ngayon. Ang presidente, yung babae. Baliktad na agad. May mga lalaki, nag-asawa, under desire. Tanggap naman niyang under desire siya. Tanggap naman niya na siya yung si Andres. Ha? Andres, magsahin ka na! Andres, maglaba ka na! Yung bata, Andres! Minumura pa nung babae yung asawa niya yan po, napakalabag sa Biblia niyan. Kasi, pag nag-asawa ka, dapat mo nang tanggapin agad, babae, may pangulo ka na, may presidente ka na. Ang lalaki, pangulo ng kanyang asawa, gaya ni Kristo na pangulo ng iglesia. Sa lahat ng paraan, mas mataas ang lalaki kaysa sa babae. Pag nag-asawa na, mas mataas na ang lalaki. Sa apelyido niya na ang gagamitin mo. No? Susunod na ang pangalan mo sa pangalan ng lalaki. Sa desisyon, kailangan sasangguni ka sa asawa mo. Hindi ka po pwedeng, basta gusto ko ganon. Sabi mo, babae, bawal yon. Basahin natin ang 24, 5:24. Datapwat kung paanong ang iglesia ay nasasakop ni Kristo, ay gayon din naman ang mga babae ay pasakop sa kani-kanyang asawa sa lahat ng mga bagay. Nako, kaya hindi masyadong masarap yung babae pagka mag-aasawa. Meron na ka ng presidente, may sasakop na sa'yo. Yan po ang nakasulat sa Biblia. Isang aral po yan na dapat nating tanggapin na ang babaeng nag-asawa, sakop ka na ng iyong asawa. May presidente ka na, papasakop ka na. Hindi pwedeng ikaw ang presidenteng nakapamewang at yung asawa mo ang busabos. Yung lalaki, hindi. Hindi mo pwedeng lapas-lapas tanganin basta-basta yung asawa mo dahil ang ibinibigay sa kanya ng Diyos na tungkulin sa bahay, siya presidente. Pwede ba naman yung presidente nilalapas tangan mo, sinisigaw-sigawan mo? Masama po yun, kapatid, na babae. Ano naman ang sabi sa lalaki? Pakibasa mo, kapatid, na Daniel yung 25. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa, gaya naman ni Kristo na umibig sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa kanya. Ayon, mga lalaki, iibigin naman ninyo ang inyong asawa, gaya ni Kristo na umibig sa iglesia. Ibinigay ang kanyang sarili dahil sa kanya. 28. Gayon din naman, nararapat ibigin ng mga lalaki ang kani-kanyang sariling asawa na gaya ng kanilang sariling mga katawan. Ang umiibig sa kanyang sariling asawa ay umiibig sa kanyang sarili. Ayan, ang mga lalaki, iibigin ninyo ang inyong asawa gaya ng inyong sariling katawan. O, pag ikaw naman ang babae, makonsuelo ka namang magpapasakop. Kasi ang sumasakop sa'yo, mahal na mahal ka Ang pagmamahal sa'yo, gaya ng sarili niyang katawan. Siguro, ako man ang babae, pagka ang lalaking sasakop sa akin mahal akong kagaya ng sarili niya. Ibig sabihin kasi nung mamahalin mo yung asawa mo, gaya ng sarili mong katawan, ayaw mong nagugutom, huwag mong gugutumin yung asawa mo. Ayaw mong nasasaktan, huwag mong sasaktan yung asawa mo. Ayaw mong napapahiya, huwag mong papahiya yung asawa mo.
Kung lalaki ka, ayaw mo na nagiginaw, bibili ka ng jacket, abay, kailangan ibili mo rin yung asawa mo. Pangit yon, labag sa Diyos yon. Ikaw lang ang may jacket, yung asawa mo wala. Maginaw kayo pareho. Di ba ganon, kapatid? Kaya pag inibig mo yung asawa mo, gaya ng iyong sarili, magkakaroon kayo ng mutual na proteksyon sa isa't isa. Isa yan sa mga aral sa pag-aasawa ng lalaki. Kaya kung magpasakop ka man, okay naman dahil yung lalaking pinagpapasakupan mo, mapagmahal naman sa'yo, hindi sasama ang loob mong magpasakop. Diba? Napakaganda po ng aral sa mag-asawa, mga kapatid. Sana nare-realize nyo ang punto na ibig kong sabihin.